mga kaserbisyo, espesyal ang Buena Mano nating episode. Napakaswerte ko naman ngayong gabi at siya nga nagbigay oras sa atin at nandito siya live. Halos araw-araw natin siyang nakikita, naririnig at nababasa pero hindi ako nagsasawa kasi kada araw may bagong bigay eh. Matapang, galit sa fake news tulad ko, no nonsense na opisyal ng ating pamahalaan. Sino siya? Dito sa Just You and I. Just You and I. Walang iba kundi si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tuesday! Yes! Thank you! Rockstar! Oh! Attorney Jess, thank you. Rockstar ka, Yusek, ha? Pero congrats. Thank you. Sa bago mong show. At alam ko siguro tatagal ito ng mga 40 years. Wow! Diba? Ikaw ang idol ko eh. Oo. Thank you. Ikaw nga din yung idol ko. Ang itatanong ko kagad kasi, how do you do it? Where do you get the energy? So, can you run me? Ano ang day in the life of a Claire Castro? Anong oras ka gumigising? Tapos, paano natatapos ang araw mo? Actually, siguro matatapos yung araw ko. Hindi na araw kasi madaling araw na. Siguro the most alas 3 3 ng madaling a.m. araw. Oo. Gising na mga 6:30. So, 3 oras lang? Or Minsan lesser. okay, ang tulog mo? Oo. Kasi, di ba, minsan, tutok ka sa news eh. Tutok ka rin sa mga nag-vlog. Kasi dapat malaman mo kung ano yung mag-viral. Pero, bakit ang ganda mo pa din kung kulang ka sa tulog? Uy, tapos I ano mean, ba yan? Hindi. Kasi ang 3 hours na tulog, hindi yan mukhang fresh ha. Talaga? Pero mukha kang fresh. But you tell me, 3 hours lang ang tulog mo. Yes, oo. Ang galing. Oo. Una kasi wala naman ako nightlife. Hindi naman ako nag-smoke. Hindi ako umiinom. Wala kang bisyo. Walang bisyo. Healthy na healthy. So, 6:30 a.m. gigising ka. Anong oras ang first press con? Although, ano ba, regular ba na 9 a.m., 10 a.m.? Anong oras ang press con? Depende. Kasi usually it's 11 o'clock. Pero pagka may event ang Pangulo, tina-timing namin eh. Kasi kung live siya, magla-live siya, so after siyang mag-live, saka kami pwedeng pumasok. So, pero kapag wala at hindi naman tinamaan ng event ni Pangulo yung press briefing namin, usually 11 to 11:30, ganyan. May trabaho ka the whole day. Tapos, nakikita ka pa namin, pag uwi namin ng gabi, meron kang 2 to 3, if not more, episodes. Parang natatapos ka 11 p.m. So, Minsan alas 12 na rin eh. umiidlip ka ba? Like, where do you get the energy? Oo, minsan talaga. Sabi ko, at least give me 15 minutes. Kailangan ko umidlip kasi pumipikit na talaga yung mata ko. Ayun. Pero alam mo, katulad niya, Tony Jess, ikaw din, galit ka sa fake news. Parang yun yung nagiging energy natin para kalabanin. Katulad ng sinabi mo kanina, may pinahulaan ka. Guess who? Then, ito rin yung lawyer. Okay. Tumakbo siya. Pero, donor siya. Parang top 3 donor siya. Campaign donor. Yes. Nino? Ni VP Sara. Ay, wow. Talaga ba? Yes. Pero nung tumakbo rin siya. Di ba? Yes. Nung tumakbo siya, biglang sinabi niya after that, imagine mo, 36 million yung dinonate niya. How can that be? Yun ang gusto natin malaman kay VP Sara. At that time, patakbo siya ng Vice President, Yeah. After that, nung na-interview siya, the reason why daw siya natalo, wala siyang pondo. So, paano? Illogical contradiction. Yes. Pero grabe, sinasagot mo na yung hula-hu namin, ha? Parang same eh. Patikim yan ni Yusek Claire, ha? Pero balik tayo, Yusek Claire. So, the whole day, nagla-live ka, etc. Ito, mabigat na tanong. Kape o milk tea? Kape. For energy. Yes, pero gusto ko rin yung milk tea paminsan-minsan kasi masarap siya, nakakatanggal din siya ng pagod. Black o may gatas? Before, 3-in-1. 3-in-1. Pero syempre, kung kailangan ka mag-diet, black na lang. Without sugar? Wala, dapat black talaga siya. Black ako, okay din sa akin yan, as long as merong brown sugar. Yan naman ang ano ko. Pero pag mag-diet ka, let's say fasting, Wala talagang sugar. dapat walang sugar. Black talaga. Okay. Pero uso na ngayon sa mga bagets. I'm sure sa iyo, uso to. Ano yun? Yung mga
latte, ice latte. Oo, pero ang taas Spanish daw sa latte. calories ni. Ngayon, nagsisisi ka na? Well, basta kailangan ng energy eh. Yes. Okay, sa mga press ko natin, Yusek, ang impression ng iba lang naman. Ako, I know for a fact it's not. But ang impression ng iba, parang galit lagi ang atake ni Yusek Claire. Parang pag may press con siya, parang laging merong kalaban. So ano bang totoo? And bakit yun ang energy that you bring during a press con? Siguro ganun lang. Alam mo, Atty. Jess, siguro ito rin ako pagka nag-hearing. Diba, pag objection, Your Honor, mandun yun yung energy. So ganun lang. Minsan nga naiingit ako sa mga doktor. Di ba yung doktor medyo mahinahon? Parang hindi ko kaya yun eh. parang normal sa akin yung ganito. Speaking of, kung normal sa'yo yan, speaking of, kailangan ko na matanong kagad, kung nasa Senate ka, kasi may mga natawa daw at mayroong parang naging riot ng aunte, no? Na parang nagka-disorder daw, nagalit yung isang senator judge. If you were in the Senate, hindi na ako nag-dare na kumuha ng slot para umatin ng Senate impeachment. Kasi alam ko I can't make a straight face eh. Naku, mukhang matatawa ka? Ikaw ba, matatawa ka if you were there? Oo. Pero siyempre, pag nagtawa ka, dapat sila hindi balat sibuyas. Kasi malakas naman sila magsabi, dapat wag kang balat sibuyas. So, pag nagsalita ka ng wag kang balat sibuyas, dapat siya din, hindi siya It balat should sibuyas. apply to yourself. Oo, walang balat sibuyas dapat. And speaking of, yung experience mo as a lawyer, kailangan ko nang ipasok, do you miss litigation? Ngayon, Especially given na napapanood natin sa impeachment, it's not really purely legal, but of course, nakikita natin yung galing ng ibang mga litigation doon, like si Attorney Virgil Ligutan, Kong yes, oo. Attorney Chel Jokno. Do you miss litigation? Tingin ko ngayon, hindi ko namimiss kasi ang dami kong trabaho. Pero ang nakakamiss sa akin, yung mga kliyente ko. Paano pala yun? Pagpasok mo syempre sa Malacanang as a spokesperson, what did you do to your pending clients before accepting the job? Struggle. Yun kasi at the time na nakuha ako ng Pangulo, puno yung kalendaryo ko ng hearing, maghapon, yung magat hapon. Wala pang nakatanong nito sa'yo, ha? Oo. Parang ako pa lang. Maghapon siya talaga. Siguro, that's February, no? Siguro hanggang, let's say hanggang October, medyo puno na siya eh. Kasi ngayon ang hearing, pag nagpunta ka sa court, nilalagyan na lahat yung dates eh. So paano Available yun? dates. Did you ask to withdraw or or you referred them to someone else? At that time, kasi hindi ko pa naman nire-reveal na magiging part ako ng You cannot government. reveal yet. Oo. At ayoko mag-leak. Okay. Wala akong napagsabihan. So parang nabigla sila. Nung after na ako nag-take ng oath, doon ko lang sinabi na ibibigay ko muna kayo Oh, my. sa kaibigan ko. Pero ang billing ko sa kaibigan ko, sabi ko, lahat ng kaso na yan, inalagaan ko. So alagaan mo yan. Oh my God, so surprise na surprise Yes. pala yung mga kliyente mo at sila ang, sabi mo, miss na miss ka. Yes, meron isa dito, alam ko. Meron isa dito. Baka sa 2028, inaabangan ka na. Natapos na yung kaso at that time. Ay. Napanalo ko na. Thank So, God. Thank God. Wow, baka sabihin nila, attorney no case ka. Hindi. Oo. well, Madami ka nang napanalunan. No, alam mo naman, uso ngayon yung mga ganong pangungot siya. But going back siyempre sa ating mga press con, as a spokesperson, did you ever imagine that you would be a presidential spokesperson? Hindi ko pinangarap, wala sa panaginip ko. Wala rin sa panaginip ko na magiging parte ako ng gobyerno. Kasi ang sabi ko, kumikita tayo as practicing lawyer, di ba? Parang ayoko yung tipo na gusto kong magbakasyon na tapos meron kang trabaho sa gobyerno. So pag nagbakasyon ka, usually, pwede mo lang i-cancel yung hearing mo pwede na eh. Okay. And at the same time, ayoko na mako-question ako kung kumita man ako dito sa case ko or let's say may income man ako or may savings man ako sa bangko. Ayoko ma-question ako na, taga-gobyerno yan kaya laging nagbabiyahe. Ayoko noon. But so you had to sacrifice that. So right now ba, sorry if I may ask, busy ka nga, of course, but may nafi-fit in ka bang personal travels? Like for yourself, hindi yung Canada na official with the president, no? But yung personal travels mo, namimiss mo ba yun? Yes. Do you still get to do that? Hindi na. Hindi na. Kasi namimiss ko siya. Kasi before, yung mga anak ko, pag may bakasyon ng Holy Week, tapos yung bakasyon ng, let's say, summer vacation, tapos yung Todos los Santos, tapos Christmas,
So, sabi ko kasi hangga't bata sila, I mean, yun yung time na dapat magkakasama tayo. Namimiss ko siya kasi ayoko rin mag-absent sa aking trabaho, di ba? Ayokong bakasyon lang. Dapat action, hindi bakasyon. So, yun yung nakakamiss kasi Big sacrifice in a way, on yes. your part. Pero naintindihan naman ng mga anak ko. So, usually pag Christmas pwede naman. And ano naman, 2 years na lang. to 2 go. years, yes. Unless baka maging spokesperson ka pa din after 2028, But anyway, katulad yung sinabi ko, di ba, hindi ko siya pinangarap until, parang siguro binigay lang, parang bumaksak lang dito, binigay sa table ko. And at that time, And you're Attorney excelling in your job. Yeah, thank you. And at that time, Attorney Jess, hindi ko balak tanggapin. At first. Okay. May script kami nung anak ko, sabi niya, hindi natin tatanggapin kasi ganyan. Pero What convinced you otherwise? finally, nung nakausap ko si Pangulo, kinausap niya ako, sabi niya, can you help the country? Parang sino ako? Sino ako na yun ang sabihin ng Pangulo sa'yo? Parang, di ba? Parang, So nung una, merong nag-broach nung idea na spokesperson, pero hindi pa si Pangulo. actually, hindi nila binanggit na spokesperson. Ang sinabi lang sa akin, you will be the face. Oh. So, at the time, wala akong idea kung paano you will be the face. Kasi ang huling naisip ko, si Daphne So, wala sa akin, ito gagawin mo, ito. Wala. Medyo vague pa pala yung unang Vague, oo. Tapos sinabi nila may meeting ka with the president. So nagulat ka? Na meeting with the president pala? Yes, oo. And at that time kasi parang kailangan ko na siya i-meet to finalize kung pasok. Okay. Diba? So, pero at that time sabi ko, ba't kaya ako? Hindi ko And pasok. ako. Kasi nga, parang may call of duty. Yes, yun yung sinabi niya talaga sa akin na, can you help the country? So, parang sino ako? Diba? And you're doing well in your job, but of course, yung sacrifice na sinabi mo sa pagta-travel, isa yon. But speaking of Canada, kanina I mentioned yung travel mo with the president on official business sa Canada. There was also a big sacrifice on your part in the sense na you experienced harassment in Canada. So, halong question, compound question sa Okay, go. impeachment. Parang, do you regret accepting the job or because of those hazards? And then, how do you face those kinds of hazards moving forward, having experienced it firsthand? By the way, yun ba yung una mo sa Canada or baka may nauna pa palang level of harassment na ganun? Yun lang, first time. First time. So, do you regret accepting the job in the sense na may mga ganun palang hazard? Because now you're the face and you're being associated with the administration and then may mga ganung level of harassment. Moving forward then, like, anong compound question? Pasensya na, Yusek. Moving forward, so how will you deal with that kind of harassment? Hindi, first time yon pero hindi ako nagsisisi sa trabaho ko ngayon. Kasi feeling ko, kung makakalaban natin yung fake news, mas malaking bagay yon kesa dun sa maranasan kong harassment. Despite all of the Yes. risk. Oo. Kasi mas malaki yung maitutulong ko, hindi lang sa gobyerno, kundi sa taong bayan. Kasi mga inosente na mga Pilipino na naloloko ng fake news. So para mas malaking bagay yon na magawa natin. Hindi lang ako tayong lahat dito, kesa sa mararamdaman kong pangaharas nila. Kasi pwedeng tawanan ko lang yun Di ba? Pero ang ayaw ko lang kasi doon, hindi dahil sa naharas ako, but naipakita kasi nila na medyo rude. Yung Pilipino. Hindi naman ganun yung totoo nating mga kababayan Pero again, guess what? Prior to that, nakita namin ang pictures ni Vic Rodriguez kasama ang ilan sa mga nangharas sa amin. Oh! So Yes. instigated? So Attorney Vic Rodriguez was in Canada that time? Yes. Oh my Oo. God. So prior to our arrival, nandun na sila at nakita namin sa picture na yung most of the people na nangharas sa amin, kasama niya. Oh my God. And the irony is, Attorney Vic Rodriguez was previously Chief of Staff or ES. If I Yes. remember correctly. Diba? Ni Pangulo. Oo. Kung kasamahan mo yan at kung hindi mo man yan inutos, at least, kung alam mo na pangit yung ginawa ng kababayan mo, kinall out mo. Pero hindi, di ba parang tuwan-tuwa pa sila. Buti na lang may Canadian police doon na Nagkataon siya. Tumulong at God is nakatulong good. sa Really, inyo. God is good. Hindi naman namin alam pagtawid namin na may mga police officers. Kasi tumawid lang kami kasi sunod sila ng sunod.
Sunod-sunod lang sunod. So, hinintay na lang namin yung sasakyan namin until nakita na nga namin may mga police officers. So, lumapit na kami. Pero may mga ano din, nagtatanong sa social media na meron bang diplomatic protocol na nilabag yung ibang mga kapwa nating Pilipino na pagharas sa'yo? Parang meron daw ganun sa Canada na pag ka, diplomatic guest, tapos parang hinaras ka. Yun ang pagkakaalam ko. Pero gusto ko lang i-correct ha, kasi sabi nga rin ni Kuya Montulfo sa kanila Attorney Clint na fake news sila. Dahil ako daw yung papautos na ma-deport sila. Wala akong... May kumalat, that is where I was Yes. going to. So wala ka namang ginawang action. Wala akong ginawang actions. And at that time, hindi ako nagsumbong agad. Wala akong sinabihan kasi akala ko okay lang. Yung pala, mukhang plano nila talaga na kumalat siya. Para siguro ipakita na... Kasi ready talaga sila para silang Yes. professional vloggers eh. So hindi ko inintensyon na kumalat siya. Pero may mga kababayan tayo na mababuti naman yung puso. Sila yung nagpakalat ng mga mukha nila. Ayun. And whatever consequences they will suffer, actions Yeah. have consequences. Pero, as you mentioned, as you clarified, Attorney Claire, na hindi ikaw yun, na hindi ka Hindi. nag-file ng case or hindi mo sila Wala. pinapa-deport. Wala. So, kung may mangyari man sa kanila, that is on them. Yes, oo. Okay. Paano ka nagdi-distress? Like, that night, sorry, nung harassment na yon, anong ginawa mo to distress? Wala. Ang tapang mo talaga. Wala, Kasi nga, ayoko nga sana magsumbong eh. After that, lumipat lang kami ng venue, pero pinagpatuloy namin yung trabaho namin. hindi ka nagpamasahe. Hindi. Hindi ka nagtsaa. Hindi ka kumuha ng 8-hour sleep. Nakailang oras ka ng tulog sa Canada? Ay, konti lang yun kasi iba yung oras natin. Nag-livestream pa ako noon. Konti na nga yung tulog mo dito, konti pa doon. Oo, iba kasi, ang liwanag kasi doon, kala mo parang maaga pa, pero madaling araw, parang gabi na pala siya. Pero hindi, at that time, sabi ko nga, sa mga ganyang bagay, ayokong nai-stress. Kasi pag pumasok sa akin, yung stress, masisira yung trabaho ko eh. Iisipin ko sila eh. So, dapat sila yung may stress sa akin, di ba? Ang galing, ang galing. Ano meron?